Atay, bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka sa lungsod? Malapit na ang bagong taon, narinig ko na may girlfriend ka na. Anak, hindi ba dapat bisitahin kita bilang iyong ama? At saka, baka kailanganin mo ng tulong sa kasal mo. Tatay, huwag mo na akong guluhin. Zaan ka, B.A.? Dalas yan, aswin. Wisit na bata ka. Hinahamak mo pa ba ako? Sige, magtrabaho ka na. Mag-ikot muna ako. Sige, bye-bye. Kumusta, Boss Chen? Matanda na pero hindi pa rin mapakali. Maghanda ng sasakyan, ako mismo ang susundo sa kanya. Ginong Chen, malapit na ang bagong taon, ang royal family ng Europa ay naghanda ng isang granding musical feast para sa inyo mamayang gabi. May mga world-class na musikero na darating. Ano sa palagay ninyo? Baka gusto ninyong maghanda ng maaga. Wala akong oras. Ang paghahanda ng regalo para sa magiging manugang ko. Ang mas mahalaga, sa loob ng maraming taon, para turuan ang batang yun. Nagpanggap akong isang ordinaryong magsasaka at binigyan ko siya ng mahirap na buhay. Buti na lang at minana niya ang aking talento sa musika. At naging isang magaling na pianist. At ngayon, magkakaroon na rin siya ng pamilya. Panahon na siguro. Para malaman niya ang totoo. Akala ko ba walang nagpipiano sa ganitong lugar? Pero, kulang pa sa practice. Wow, ang galing Montag talaga, Lily. Sa concert mamayang gabi, maraming sikat na tao ang manonood. Sikat lang? Pagkatapos ng gabing ito, ako na si Sunli ang magiging pinakasikat. Maganda ang pagtugtog pero kulang sa fundamentals. Masyadong nagpapakitang gilas kaya nawala. Ang tunay na mensahe ng musika. Sayang. Ano ba sinasabi mo? Dumadaan lang ako. Tuloy mo lang parang wala akong sinabi. Tumigil ka. Nag-comment ka tapos tatakbo. Hindi ganun kadali. Pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Tapos tatakbo ka? Tumigil ka. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang fiance ng sikat na pianist na si Chen Fei. Anong karapatan mong punahin siya? Pamilya pala ni Master Chen. Delikado ito. Oo nga. Sinabi mo ba na fiance siya ni Fear? Fire ang palayaf ni Master Chen. Pwede Montag bang tawagan yan? Ikaw. Ano ka, ikaw? Ano ka? Dilat mo yung mga mata mong aso. Tingnan mo ngayon kung sino ang nakatayo sa harap mo. Siya ang magiging asawa ni Master Chen sa hinaharap. San Li. Kung may utak ka, lumuhod ka na agad at humingi ng tawad sa akin. Gusto mo akong paluhurin at humingi ng tawad? Sige, kakauwi ko lang sa bansa. Si Chen Fei itong lalaking ito. Ay binigyan ako ng malaking sorpresa. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba? Kilala Montag si Chen Fei? Paano niya siya makikilala? Lily, huwag kang magpapaloko sa kanya. Ang mga taong katulad niya, alam lang magsabi ng kung ano-ano gamit ang bulok niyang bibig. Nagsasalita ng kung ano-ano, hulaan ko, pati mga damit niya. Peke lang. Tama ka, kung matino ka, gawin mo ang sinasabi ko, agad. Sige na. Kanina, talagang hindi ako dapat nagsalita ng labis. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Tapusin na natin ito. Tapusin? Kanina ba, hindi ako nagsalita ng malinaw o bingi ka? Ang sinabi ko, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ayaw mong humingi ng tawad, ayos lang. Pero, yung zampal na, huwag kang iwas. Hinampas Montag ako? Ginong Chen, ayos ka lang ba? Aba, may kasama ka pala. Babae kang hamak. Alam Montag ba kung sino ako? Alam Montag ba kung sino siya? Siya ay isang matandang lalaking nagkukunwaring marunong. Nagpapanggap lang. Kung hindi lang dahil sa may mahalagang hapunan akong dadaluhan mamayang gabi, akala mo, pagkatapos mong galitin ako, makakatakas kayo. Swak, ngayong araw, may hapunan din akong dadaluhan kung
Kung tama ang hula ko mamayang gabi. Magkikita ulit tayo agad. Ano ang ibig mong sabihin? Umalis na tayo. Kung siya nga ang magiging manugang ko sa hinaharap ako, ay kailangang maglinis ng bahay. Anong pagpapanggap? Wala pang sinumang nangahas na sumuway sa akin. Kailangan kong maghiganti para dito. Lily, huwag kang mag-alala. Kinunan ko na ng litreto. Ang mukha ng taong yon kanina. Ilalagay ko na ito online ngayon. Yung ilang daang followers mo ay tiyak na hindi magpapabaya. Magaling. Ito ang kapalit ng paghamak sa akin. Mga kasama, tulungan niyo ako, pakiusap. Mahal. Bakit ka nandito? Hinahanap ko si tatay. Ayon sa lokasyon nandito siya. Nasaan siya? Bakit nandito si tatay? Mahal, nakakamali ka ba? Hindi ako nagkakamali. Ang lokasyon ay dito mismo ayon sa GES. Kakaiba, bakit hindi sumasagot sa tawag? Nga, kung nandito talaga si Tito, sa kanyang klase. Lily, dapat madali mong makikilala. Klase? Ang tatay ko ay magsasaka lang. Hindi pa nakalabas ng baryo. Anong klaseng class? Natatakot lang ako. Baka maligaw siya. Kaya nagmamadali akong pumunta rito. Akala ko kanina yung matandang iyon. Buti na lang maling hinala ko. Mahal, sinabi mo na bagong dating lang si Papa sa lungsod. Malamang naglilibot lang siya ngayon. Maga na, dapat pumunta na tayo sa music banquet. Sige. Tara na. Tawag niyong master, bakit mo pinatay? Itong walang utang na loob. Bata pa lang siya. Pinagpapawalan ko na siyang maloko ng babae. Ngayon, ganyang klaseng babae pa ang kasama. Ipagbigay alam mo, sasama ako sa music banquet mamayang gabi. Maghanda ka ng damit para sa akin. Excited ako, yung babae. Ano kaya ang reaksyon niya pag nalaman ang totoo kong pagkatao? Opo. Parang tatay ka o yung ta. Mahal, sinabi mo na magsasaka lang ang tatay mo. Saan siya makakasakay ng ganyang mamahaling sasakyan? O sige na mahal, maaga na. Tara na tayo. Alis na. Ito ba ang party ng mayayaman? Lily, talagang nadadagdagan ang kaalaman ko sa iyo. Ang babaw mo, marami pa tayong ganyang okasyon sa hinaharap. Pasensya na. Ikaf. Bulag ka ba? Ang kamay kong ito ay may insurance na 8 milyon. Kung masaktan ito. Hindi mo kayang bayaran kahit ibenta mo ang sarili mo. Sa hinaharap, ang kamay ni Lily. Ang magpepiano. Okay lang, basta hindi ka nasaktan. Tutulungan kitang pulutin. Ako na, tingnan mo. Ako na, sige na ako na. Huwag na huwag ako na. Tatay. Kahit ganito ako nagbihis, nakilala mo pa rin ako. Tatay, kahit maging abo ka pa, makikilala kita. Anong ginagawa mo rito? At bakit ganito ang suot mo? Gago ka. Ikaw ang masunog. Kakalabas ko lang sa lungsod, hindi ako sanay na walang ginagawa. Maghahanap ako ng trabaho. Sino ito? Tatay. Siya ang sinasabi ko sa iyo, ang magiging asawa mo. Parang nakita ko na siya dati. Talagang siya ang babaeng mapang-ahas. Ikaw si Lily. Kumusta? Ako ang tatay ni Chenfei. Kumusta po, Tito? Honey, samahan mo muna si tatay. Pupunta ako sa CR. Tatay, bakit may balbas ka? Anak, agad mo akong nakilala.
Ang dumi Montag. Hindi ko inakalang tatay ni Chen Fei. Talagang galing sa probinsya, Ate Lily. Hirap kang umakyat sa high society. Kung malaman ng iba na may tatay kang taga-probinsya, hindi ba't mapapahiya ka? Talagang anak ko. Halika rito. Ano ba yan? Tatay, alam mo ba kung anong araw ngayon? Anong araw? Ito ay handog para sa pinakamahusay na musikero. Ang music banquet para kay Chen. Bakit ka pumunta rito? Nakakahiya ka. Anak, paano magiging kumpleto ang music banquet kung wala ako? May lagnat ka ba? Ang music banquet na ito ay para kay Chen. Hindi para sa iyo. Pareho kayo ng pangalan. Pero siya ang pinakamahusay na musikero. Business genius. Ikaw ay isang magsasaka lang. Paano mo na siguro na ang agent na sinasabi nila? Ay hindi ako. Tatay, hindi ikaw. Tahimik. Ito ay welcome banquet para kay Master Shen. Lahat ng hindi kailangan, umalis na. Lola. Siya ang tatay ko. Tati Mo? Chen Fei, hindi ito ang una mong bises. Na sumama sa ganitong okasyon, hindi mo alam ang mga patakaran? Bakit mo basta-basta dinala ang kamag-anak? Ihatid mo na siya. Tatay, umalis ka na. Ayaw mo bang mapahiya ako? Sigurado ka bang palalayasin mo ako? Master Chan. Tandaan, darating si Ji Chen ngayong gabi, pero hindi siya. Madaling ma-expose ang pagkakakilanlan. Paano ko malalaman? Kung sino si Chen? Kailangan mo lang malaman na si Ji Chen ay may suot na peking balbas. Ay naku. Naalala ko, sinabi ni Ji Chen na hindi dapat madaling ma-expose ang kanyang pagkakakilanlan. Bakit ko nakalimutan? Master Chun. Master Chen, ikaw ang tinutukoy. Ako? Ha? Sa ganitong okasyon, ang titulo ng master ay hindi pa para sa akin. Ay, asawa, hindi ka nagkakamali, Lola. Ikaw ang tinatawag na Master Chen. Naririnig namin lahat. Mukhang malapit ka nang maging. Katulad ni Ji Chen, isang dakilang tao. Sobra ang papuri mo, Lola. Sige Chen ang idol ka o. Malayo pa ako sa kanyang antas. Buti na lang at naayos ko. Hindi sobra, dahil tatay mo siya, hayaan mo na siyang manatili. Tandaan mo, alagaan mo siya ng mabuti. Sige. Narinig mo ba? Dahil lang sa asawa ko. Kaya ka pinayagang manatili. Magpakabait ka, huwag kang magkagulo. Baka mapalis ka. O nga pala. Kanina nung pumunta ako sa CR, nadumihan ko ang sahig. Pakyos up, Lolo. Pwedeng punasan mo ang sahig. Lili, ano ba sinasabi mo Montag? Tatay ka o siya? Ay, okay lang, okay lang. Bilang janitor, dapat alam mo ang iyong papel. Kayo na muna, manood kayo ng palabas. Babalik ako agad. Tatay. Siguraduhing malinis ang pagpunas. Sige. Probinsyano lang talaga, hindi bagay sa. Paiging mi Chen. Pagkatapos ng piging, paalisin kita pabalik sa probinsya. Ngayon, ating panoorin ang pagtugtog ng biolin ni Ji Zhao. Ang awiting Bakit Ganito Kaganda ang Bulaklak. Mukhang hindi magkasundo si Ji Chen at ang manugang niya. Kaya kailangan niyang itago ang pagkakakilanlan. Ang pagkakataong makapag-asawa sa mayaman ay pangarap ng maraming babae. Pero hindi niya ito pinahahalagahan. Tanga. Boston. Boston, nandito na ang makeup artist. Ipagbigay alam, mamaya ako mismo ang tutugtog. Simulan na. Mga kabigan, may isang napakagandang balita ako. Ang bida sa pistang musikal ngayon,
Si Ji Chen ay dumating na sa lugar. At bigla niyang naisip na siya mismo ang tutugtog. Hero Symphony. Mangyaring tanggapin. Paano kaya si Ji-chen? Hindi pa siya nagtugtog. SA publiko. Kung talagang si Ji-chen mismo ang tutugtog, ay hindi ko na kailangang magsisi sa buhay ko, sinasabing walang nakakita. Kay Ji-chen, hindi ko alam kung may pagkakataon ako ngayon. Na makita ang kanyang mukha, narinig mo ba mahal? Si Ji Chen ay darating, siya mismo ang tutugtog. Napakabihirang pagkakataon, kailangan kong i-record ang buong pangyayari. Ito rin ang unang bises ko. Basta't makarinig lang ng isang tugtog, ay magiging kapaki-pakinabang sa buong buhay. Nagsimula na. Ang tunog na ito, tiyak na si Ji-chen mismo. Talagang si Ji-chen, hindi ito pagtugtog. Ito ay pagsakop sa musika. Ang tunog na ito ay parang libo-libong hukbo, minsan ay parang kidlat. Talagang isang top master, ang kanyang kakayahan ay higit pa sa lahat ng naririto. Marahil ay hindi abot sa kanyang ikasampu, nahihiya ako. Tapos na. Pero hindi ako nasyahan. Kung makakarinig pa ako, kahit 2 segundo lang, sulit na ang kamatayan. Halos na ako nagkaintindi. Ito ba ang top level? Hindi ko kayang abutin. Bilis, ito ay isang bihirang pagkakataon. Kung masasabi ko lang kay Ji-chen ang mga salitang iyon. Ang aking halaga ay tataas ng 10 bises, bilis-bilis. Gechen, ako si Saneli. Ako ang iyong tapat na tagahanga. Maari ko bang makita ang iyong mukha? Lily, huwag mong gambalain si Ji-chen. Ay, umalis ka. Tatay. Ikaf. Paano kaya? Chen Fei, hindi mo sinabi na ang tatay mo ay isang magsasaka lang. Paano naging si Master Chen? Ito, hindi ko rin alam, ang tatay ko ay naging magsasaka sa buong buhay niya. Imposible, baka mula noon ay sinusubukan niya ako. Noong ginawa ko sa kanya iyon, kung siya talaga si Master Chen, hindi niya ako patatawarin. Ate Lily, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi mo na kaya. Ito ay isang maliit na intro lang. Hanggang hindi lubusang nakikita ni Fair. Ang tunay na mukha ng babaeng ito, hindi ko pa maaaring ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ni Ji Chen. Mga ginoo at binibini, taos pusong humihingi ako ng paumanhin. Nagkaroon lang ng pagkakamali kanina. Nag-text sa akin si Mr. Chen. Bigla raw siyang nagbago ng isip at hindi na makakapunta. Kasalanan ko, nagpakasigurado ako. Akala ko itong nasa entablado. Ay si Mr. Chen. Pasensya na po sa lahat. Hindi siya ang Master Chen. Sabi ko na nga ba, sa katayuan at galing ng Master Chen, hindi siya basta-basta lilitaw sa ganitong okasyon. Ngayon na naisip ko, hindi naman ganun kagaling ang pagtugtog niya. Narito ang tunay na Master Chen. Mas magaling siguro to ng 10 bises. Talaga pala, hindi siya. Ang Master Chen. Mukhang tama ang Gazi Chen Fai. Nagpapanggap lang pala siyang taga-probinsya. Fufu, hindi ako. Ang Master Chen. Kanina lang, napansin ko lang, na madumi ang piano sa itaas. Mabuti lang pinunasan ko. Hindi ko inasahan na magkakagulo pala. Siyempre hindi siya ang Master Chen. Isang segundo lang ang nakalipas, tagalinis lang siya. Isang hamak na yanitor. Kaya pala pamilyar. Chen Fai? Hindi ba't ito ang tatay mo? Ha ha ha. Talagang hindi siya ang Master Chen. Chen Fai, dinalamuntag na nga ang tatay muntag. Nagpanggap ka pang Master Chen. Pananagutan mo ang nangyari ngayon. Isang pagtitipon ng mga kilalang tao.
Hindi pwedeng magkagulo ang isang taga-probinsya dito. Nakakahiya sa lahat. Mga guard, nasaan ang mga guard? Hoy, makinig kayo. Nagkakamali lang kayo. Nagkakamali. Huwag niyo akong itula. Dahan-dahan ling. Tatay, alam mo ba ang kalaking problema na ginawa mo? Dapat nasa probinsya ka lang ng tahimik. Anong ginagawa mo rito? Alam mo, PA. Kung gaano ako kahirap magsumikap para umangat sa lipunan? Ngayon, dahil sa pagdating mo, nasira mo ang lahat. Anak, grabe naman yan. Yung matandang ale. Hindi ba't Master Chen pa ang tawag sa'yo? Mahiya ka naman sa pangalang Master Chen. Buti na lang at hindi siya dumating. Kung na-offend ko siya, tapos na ang buhay ko. Sobra naman ba talaga si Engon Chen gaya ng sinasabi mo? Hey, sige na. Itatanong ko na lang sa'yo. Saan mo nakuha yung suot mo? At saka, paano ka natutong magpiano? Magpiano. Hehe, hindi ko alam yang sosyal na yan. Inarkila lang yang damit. Tungkol sa pagtugtog. Musika lang yan mula sa cellphone ko kanina. Ikaf. Ang lakas ng loob mo. Tama na ang kalokohan, Montag. Kung tapos ka na, pakiusap, umuwi ka na sa probinsya. Hindi. Manugang, paano mo nasabi ang ganitong salita? Ano ang mali sa sinabi ko? Isa kang Max Azaka. Walang pera, walang kapangyarihan, at nandito ka pa. Hindi mo man lang matulungan si Chen Fei. Kundi ikahihiya ka pa niya. Gusto Montag Beng. Malaman ng lahat na si Chen Fei ay may ama na katulad mo? Ako. Kung ako ang nasa kalagayan mo, ako na ang lalayo sa anak ko. Walang kang silbi, huwag mong idamay ang susunod na henerasyon. Anak, hindi ka rin ba ganito ang iniisip? Tatay. Ah, alam ko na. Sige, kasalanan ko rin na wala na akong silbi. Aalis na ako. Dapat matagal ka nang umalis. Wala kang silbi dito. Tama na. Lily, hindi ko alam kung anong problema mo sa tatay ko. Noon. Pero ngayon paulit-ulit mo siyang iniinsulto sa harap ng iba. Akala mo, hindi ka una papansin? Wala siyang gaanong silbi. Pero hindi ikaw ang may karapatang husgahan siya. Humingi ka ng tawad ngayon din. Humingi ako ng tawad sa kanya? Gayon din. Ikaf. Aray. Ang sakit ng tiyan ko. Aray, ang babi ko. Lily ate, okay ka lang? Anong ginawa mo? Hindi mo ba alam na sinabi ng doktor na hindi dapat ma-stress si Lily ate, baka mawala ang baby? Alam Montag BA? Tatay, baka naman pwede kang humingi ng tawad kay Lily. Anak, ako ang biktima dito. Ang sakit. Aray. Anong oras na? Gusto mo pa ba ng apo? Ako. Aray. Sige, tawagan na natin ang ospital. Tatawag na ako ng ambulansya. Hala. Huwag na. Parang okay na ako. Kian, tawag ka NG taxi. Hatid Montag na ako pauwi. Sige, tayo na. Pag sinabing ospital, bigla kang tumakbo. Baka naman. Hindi naman talaga siya buntis. Anak, saan mo ba ito nakuha? Ang gandang manugang naman to. Bigla pa kang nagbuntis. Bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Tatay, tutunga pa lang. Hindi kami masyadong close eh. Nagkataon lang na lasing. Tapos ganito na ang nangyari. Mukhang hindi ito simpleng bagay. Tanga kong anak. Baka na-set up lang siya. Anak, marami pa namang magagandang babae sa mundo. Bakit kailangan pang magpakamatay sa isang puno? Lalo pat baluktot pa ang punong yon. Bukas may auction, sa auction na yon. Puro sikat at mayaman ang dadalo. Kung may magustuhan kang dalaga, piliin mo lang. Ha? Ako na ang bahala sa'yo, anak. Tatay, ilang bises ko nang sinabi, huwag kang kukuha ng mga ganitong maliit na card. Ako. Ito ang Ticket SA Jahaw Auction. Tatay, saan mo yan nakuha? Ibalik Montag na. Huwag mo nang dagdagan ang problema ko. Ulol ka, minamaliit mo ba ako? Tandaan mo. Bukas sa auction, dumating ka ng maaga. Ako na. Ang magpapaganda sa mga artista at magagandang babae. Pumili ka lang ng gusto mo.
Walang problema, ha? Alis na ako. Naku. Loko na talaga ang tatay ko. Lily, wala ng tao, huwag ka nang magpanggap. Kasalanan ng probinsya nung yun. IMA pala ni Chen Fai. At paulit-ulit na humahadlang sa amin. Kaya kami napalayas, nawalan pa ng mukha. Hirap na hirap ako makapasok sa high society. Hindi ko hahayaang may humadlang sa akin. Ganun man ang sabihin mo, Lily. Pero yung pagpapanggap mong buntis. Kung malaman ng iba, meron akong parahan. May lugar ako. Na puno ng mga lalaking modelo. Hindi lang guwapo, may abs pa. Nak, ano ba yan? Ginagawa ka ulang, tupara. Mabuntis ka agad. Ayaw ka namang hawakan ni Chen Fei. Malamang, mabubuko rin ang kasinungalingang to. Huwag kang mag-alala kapag ipinanganak na ang bata. Hindi pa sigurado kung kanino ito magmumukha. Manong, bumalik tayo sa White Horse Club. Kumusta na ang ipinag-utos kong investigahan? Ginong Chen, ang sitwasyon, tulad ng inyong hinala, hindi talaga buntis si Sonli. Bago pa niya makilala ang binata, isa lamang siyang hostess sa bar. Bukod pa, may nakakuha ng litrato sa kanya sa White Horse Club. Ito ang mga litrato sa lugar. Sa ganitong paraan, siya ay isa lamang. May kina-social climber. Ang bagay na ito ay hindi ganoon kasimple. Natuklasan din namin na tumanggap siya ng pera mula sa ibang bansa. Ang nagpadala, ang inyong mortal na kaaway, ang Black Dragon Syndicate. Malinaw na ito ay laban sa akin. Akala ko pagbalik ko sa bansa, ang mga taong ito ay titigil na sa paghabol sa akin. Ang negosyo ng Black Dragon Syndicate ay kumakalat sa buong mundo. Ang kanilang yaman ay lumampas na sa trilyon at ang biktima nilang tinutukan ay wala pang nakakaligtas. Ang aming Wanlong Group ay hindi kalaban nila. Baka naman. Kailangan munang magtago. Magtago? Nasa bansa na ako, saan pa ako pupunta? Ngayon, hindi ako dapat magtago, sa halip gagawin ko itong lugar. Nalibingan ng Black Dragon Syndicate. Tati, may pera ka, biye? Ito lang ang nakita ko sa kalye, 2 tiket. Talagang lakas mo ng loob na pumasok. Auction lang naman ito, hindi naman masyadong magastos. Hindi magastos? Pakinggan mo nga ang sinasabi mo. Nga pala, binilhan kita ng bagong damit. Bakit suot mo pa rin ang damit mo sa probinsya? Huwag mo akong ikahiya, okay? Isinauli ko na yung suit, hindi ko komportable ang damit mo. At saka, hindi naman ako pupunta rito para bumili. Dadalhin kita para makilala mo ang magiging kasinahan mo. Tatay, Tara na. Alis na tayo. ibang klase talaga ang top tier action. Unang beses ko lang ito puntahan. Gago ka. Sumama ka sa tatay mo, matuto ka. Tatay, tingnan mo. Hindi ba yan ang sikat na artista na si Shen Ruyan? Nakita ko lang siya sa TE. Narito rin pala siya. Gusto mo ba siya? Ipapakilala kita sa kanya. Seo Shen. Tatay. Tingnan mo lang, hindi ka dapat sumigaw. Huwag kang mag-alala, tatawagin niya akong Tito Chen mamaya. Ikaw, Tito Chen. kilala mo ang tatay ko? Siempre, Tito Chen. Pero, Paano niya kilala ang tatay ko? Baka nung last music party. Pagkatapos ng kahihiyan, sumikat ang tatay ko. Seo Shen. Ito ang anak ko. Medyo gusto ka niya. Kumusta, Miss Shen? Ako si Chen Fai. Pwede bang mag-ingat ka sa pagsasalita? Paulit-ulit na si Yao Shen. Hindi ko naman sinasabing karapat-dapat ako sa kanya. Ngayong buntis si Lily, paano ako makikipag-usap sa ibang babae? Kasama ng ibang babae. Sigurado ka bang anak mo yon? Tingnan mong mabuti. Paano ito nangyari? Bakit siya kasama ng ibang lalaki? Baka misunderstanding lang ito? Ginong Chen. Yun. Wala, okay lang. Mga kagalang-galang na bisita, mangyaring umupo na. Ang susunod, ang auction ay magsisimula na. Nagsimula na ang auction, tayo na, umupo muna tayo.
Huwag kang sumigaw mamaya, iba ito sa probinsya. CJ, alam ng tatay mo ang ginagawa. Ang susunod, ang unang item para sa auction. Isang John Ware na may saladon glaze mula sa Song Dynasty. Sabi nga, mas mahal pa sa ginto ang isang piraso ng John Ware. Ang starting bid ay 2 milyon. Ang unang item pa lang, ang mahal na. Talagang hindi ako dapat narito. 2,500,000. Hindi. Kumusta na ang mga bagay-bagay? Mayos naman, Chen Fai. Nasa akin na ito sa susunod na buwan. Magaganap na ang kasal. Katarant aduhan. Alam mo ba na kasama niya ang ibang babae? Sinabihan kitang sundan mo siya. Nasa labas ka lang naglalako. Akala mo hindi ka o alam? Bigyan kita ng kalahating oras. Dumiretso ka sa auction. Isa PA. Ikaw ang may pakana nito, hindi ka pa tumawag ng sasakyan? Ang bid ng ginoong ito ay 2,500,000. May mas mataas PA. 2,800,000. 3 milyon ang bid ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang sasali? Nandito na tayo, sumabay na lang tayo sa saya. Anong pakialam mo? Ako rin naman ang magbabayad sa huli. Akala mo ba galing sa hangin ang pera ko? Okay lang, kung gusto ni Tito Chen. Bilhin ko na lang bilang regalo. 5 milyon ang bid ko. 5 milyon ang bid ni MS Shen. 5 milyon isang bises, okay lang. Kung gusto ni Tito Chen, bilhin ko na lang bilang regalo. 5 milyon ang bid ko. 5 milyon ang bid ni MS Shen. 5 milyon isang bises. Sold. Tingnan mo siya. Mas mabait pa si Xiao Shen sa'yo. Magiging masaya ako. MS Chen, talaga bang ibibigay mo sa tatay ko? Kahit hindi naman ito mamahalin. Kung hindi ikinahihiya ni Tito Chen, ibibigay ko ng buong puso. Hindi naman ito basta-basta. Simpleng tao lang ang tatay ko. Hindi niya kaya ang ganitong klase ng bagay. Simpleng ta? Baka mali ang intindi ni MR Chen. SA tatay ka o. Ganito ba talaga ang tingin niya? Ngayon naman ay ang pangalawang item. Isang bagong tuklas na painting. Na sinasabing huling likha ni Kibaishi bago siya pumanaw. Isang napakabihirang kayamanan. Opening bid ay 8 milyon. 20 milyon ang bid ko. 23 milyon. Mukhang determinado si Shen Ruyan. Na makuha ang item na ito. Malapit na ang kaawan ni Lolo Shen at paborito niya, ang mga painting ni Kibaishi. Bilang paboritong apo niya. Natural lang na bilhin ito ni Shen Ruyan para pasayahin siya. At 35 milyon ang bid ko. Ano? 35 milyon ang bid mo. MS Shen, alam kong gusto mo ito, pero sayang. Ako na ang kukuha nito. Anak. Ituturo ko sa'yo ngayon, anak. Ang tamang paraan ng panliligaw. Isang bilyon ang alok ko. Seryoso BA. Tu? Ito ay aksyon ng Jiahao. Sinong magloloko dito? Maliban na lang kung ayaw na niya ng buhay niya. Nababaliw ka na ba, tatay? Alam mo ba ang halaga ng 1 bilyon? Kahit ibenta ko ang bahay at kotse, hindi ko kaya makapera ng 1 bilyon. Hindi ba't SI Chen Fei Tu? Ang piano master. At bagong talento sa Wancheng. Hindi ko inaasahan na may ganyang walang kwentang ama. 1 bilyon sa cash, kahit kami. Mahirap makakuha ng ganito, kalaki sa maikling panahon. Lalo na itong baguhan. Mag-ingat sa salita kapag naibigay ang presyo at walang pambayad. Malaking problema ang haharapin. Sabi ko sa'yo huwag kang pumunta, pero pinilit mo. Ngayon, 1 bilyon. Tapos na tayo. Ano ng drama mo? 1 bilyon lang yan. 1 buwan lang ng gastos. Anong oras na? Nagbobolahan ka pa? Tito Chen, ang laki naman ng ginastos ninyo. Kanina, binigyan mo ako ng regalo.
Kaya dapat lang na may kapalit, ito ay pagbibigayan. At saka pa. Ang regalong ito ay mula sa anak ko para sa'yo. Bilang pasalubong. Ako'y nag-alok ng 1 bilyon at 200 milyon. Hindi ba sige Fang Xianlai? Ang regional head ng Wanlong Group na may trilyon na halaga sa Wancheng. Bakit bigla na lang siya dumating? Bakit siya nandito? Buti na lang dumating si Jiwang, kung hindi talagang wala na akong paan. Mabuti na rin may magbabayad na hindi na ako kailangang magbid. Hindi, alam mo ba kung sino siya? Siya ang head ng Wanlong Group, na si Jiwang, may bilyon na yaman. Pinapabayad mo sa kanya? Binigyan ko lang siya ng pagkakataon na magpakita. Kung ganon, dapat siya ang magpasalamat sa'yo? 1 bilyon at 200 milyon ang alok ni Jiwang. May mas matas PABA? 1 bilyon at 200 milyon, isa. Sinong maglalaban kay Jiwang? 1 bilyon at 200 milyon, tatlo. Sold. Talagang malakas ang loob ni Jiwang. 1 bilyon at 200 milyon, parang tubig lang. Pwede bang personal na pumunta si Jiwang sa action? Mukhang ang bagay na ito ay para sa isang napaka-importanting tao. Napakahalagang tao talaga. Oo. Pakibalo na lang po. Ano ba yan, Gewang? Ibibigay mo ba ang painting ngayon din? Akabili lang ng painting na worth mahigit 1 bilyon. Di basta-basta ibibigay yan. Sino ba sa venue ang karapat-dapat para sa ganitong karangalan? Oo. Tingnan mo, dinala na nga dito. Counting alay lang po, Gechen. Sanay tanggapin Montag. Si Gechen? Di ba't magsasaka lang siya? Dahil lang ba siya ang ama ni Chen Fei? Imposible. Kahit si Chen Fai mismo. Di karapat-dapat magkalos ng sapatos ni Jiwang. Baka nagkakamali siya ng tao. Ang tinutukoy niyang Jichen, baka siya yung kilalang music master sa buong mundo. Sabi nila, hindi lang siya artist, may kamangha-mangha rin siyang business talent. Siya ang nagtayo ng Wanlong Group, na ngayon ay nagkakahalaga na ng hundreds of billions. Jichen, tatay ka o? Tigil, pakita ang invitation. Bulag KBA? Kasintahan ni Maestro Chen yan. Di mo siya pwedeng pigilan. Maestro Chen, tingnan mong mabuti, action ito. Ang makakapasok dito, dapat may net worth na at least 1 billion. Kung wala kang invitation, umalis ka na, huwag kang mangdumisa. Mata NGM Gavip. Sino ba ang may lakas ng loob na pigilan ako ngayon? Requesting backup. Tumayo ka. Anak, ito na ang kunin mo, regalo para sa kaarawan ni Lolo. Ito rin ay simbolo ng inyong pagmamahal mo at nitong tangang to. Salamat, Tito Chen. Kapag nakita ito ni Lolo, Magugustuhan niya talaga to. Nababaliw na talaga. Regalo lang ni Gewang. Ipinamigay agad. Di ba parang sinampal mo siya sa harap ng lahat? tama. Sa ugali ni Jiwang, di niya ito palalampasin. May utang na loob ako kay Jichen. Ngayon, ikinatutuwa kong gamitin ang aking bagay para sa kanya. Isang malaking karangalan para sa akin. Jichen. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Tatay ka UPABA, tu, una si Shen Eoyan. Paulit-ulit na Tito Chen ang tawag. Tapos si Wang Chenlai, nagbigay pa ng regalo. Ang tatay ko ba talaga ay simpleng magsasaka lang? Si Jiwang, napakataas ng posisyon. Bakit kailangan pa niya ng tulong ng isang magsasaka? Baka ziyan ga talaga. Ano ba ang alamutak? Ziwang Xianlai. Dati ay galing sa masalimuot na buhay, laging nakikipag-away. Hindi may iwasang magkaroon ng mga panahon ng paghihirap. Minsan ang isang maliit na tulong tulad ng isang pirasong tinapay ay mas mahalaga pa sa toneladang ginto. Tama ka. Pero ang ganitong utang na loob, isang bises lang dapat gamitin. Sayang naman kung masasayang lang, medyo nakakalungkot. Chen Fai. Salamat. Bakit mo ako pinasasalamatan? Tatay ko ang gumawa noon. Maaga pa, gusto mo bang mananghalian tayo? Nanaginip ba ako? Ang sikat na artista ay nag-anyaya sa akin na kumain, baka dahil sa gwapo ko? Tara na.
Sandali lang, pupunta muna ako ng CR. Hintayin mo ako ng 2 minuto. Masamang tao, naglakas loob kang mangakit ng taong akin. Sino ang nag-utos sa iyong pumunta rito? Muntik na mabuko ang pagkatao ko. Pasensya na, Ginoong Chen. Nagmamadali lang talaga ako. Paayulat ang sitwasyon. Ang Black Dragon Society ay pumasok na sa bansa at ginulo ang buong financial market. Kamakailan lang ay naghihiyawan ang stock market at sila ay patuloy na bumibili ng ating shares. Natatakot ako na ang tunay nilang target ay ang ating Wanlong Group. Kailangan nating mag-ingat. Yun lang. Wala na bang iba? Gutom na ako, kakain na ako. Ginoong Chen, talagang napaka-urgent na sitwasyon ngayon. Sa palagay ko, hindi lalampas ng 3 linggo, hindi 2 linggo, sa loob ng 2 linggo, ay tiyak na may gagawin ang Black Dragon Society. Tama ang hinala mo, pero ako si Chenlong. Hindi ba't may handa ako? Tenga mo. Ilapit mo ang tenga mo. Talagang hindi ako nagkamali sa iyo, Ginoong Chen. Ang plano mo ay napakagaling. Kapag nanunod ka sa ahas, sa ulo dapat. Kapag naghuhukay ng puno, sa ugat dapat. Hanggang sa huling sandali, dapat kang maging matatag. Kapag mahaba ang PC, malaki ang mahuhuling isda. Ano ang nangyayari? Zeno ka? Zeno ako? Sabihin mo sa kanya, siya. Ang babaeng inakit mo, ang kasintahan ni Chen Fei. Bulak KBA? Tigil mo yen. Ayos ka lang? Chen Fei, para SA. Maliit na ito ako sinuntok mo? Humingi ka ng tawad sa kanya. Pinapatawad mo ako sa kanya? Nakalimutan mo na ba na ako ang tunay mong kasintahan? Tara, tingnan ninyo ito. Ang bagong sikat sa Wancheng para protektahan ang kabit ay sinaktan ang kanyang buntis na kasintahan sa harap ng madla. Naku, hindi ba ito ang sikat na artista? Nazi Shen Ruyan? Nagiging kabit pala ng iba. Tutu Ba? Totoo man o hindi, kasalanan ni Chen Fei na sinaktan niya sa harap ng publiko ang kanyang kasintahan. Karapat dapat siyang mamatay. Nakakadiri, mas malala pa sa akin. Chen Fei, umamin ka na ng kasalanan mo at ilipat mo sa pangalan ko ang lahat ng pera mo sa bangko, kotse at bahay. Ilipat mo lahat sa pangalan ko. Saka lang ako papayag na makipagbalikan sa iyo. Sinabi mo, ililipat ko ang kotse, bahay, at lahat ng pera ko. Sa pangalan mo, Iyon lang ang paraan para mabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Saka lang ako magiging masaya na ipanganak ang anak natin. hindi ka o akalain na ganyan ka kabastos. Huwag kayong magpadala sa kanya. Malinis ang relasyon ko kay MS Shen. Siya ang may kasalanan. Ang babaeng ito, hindi tapat, nagloloko sa likod ko. At ang pagbubuntis, kasinungalingan lang iyon. Hindi ko siya hinawakan kalanman. Ang mga litratong ito, ang patunay. Hindi ito totoo. Ito ay artipisyal na katalinuhan. Ang mga litretong ito ay ginawa ng artipisyal na katalinuhan. Chen Fei, alam ka una ang mali kao. Bawiin ko ang sinabi ko. Tayong dalawa, hindi tayong tatlo. Mabuhay tayong magkasama, okay lang? Naku, grabe naman ito. Wala na bang moralidad ang babaeng ito? Kunan mo ng video. I-post mo sa internet, siguradong viral ito. Sanli, nakakadiri ka. Chen Fei, pinilit Montag ako. Kung hindi ako makakapasok sa mayamang pamilya, hindi ka rin magiging masaya. Ang sarili mong kasalanan ang pumatay sa'yo. Mukhang masisira ang pangarap mong maging mayaman. Ikaf. Kaya, ikaw ang nagbigay sa kanya ng mga litratong ito. Anak ko siya, natural lang na hindi ko siya pababayaan. Nalokohin ng isang babaeng tulad mo. Sabihin mo,
Ano ang layunin mo sa paglapit sa kanya? Anong karapatan mo para tanungin ako? Huwag mong kalimutan, isa ka lang simpleng probinsyano. Sino ang nagsabing si Chen ay isang probinsyano? Chen, Ikaw si Ji Wang ng Wanlong Group. Isa lang siyang probinsyano. Bakit mo siya tinatawag na Ji Chen? Bulak KBA? Tingnan mo na mabuti, ito, ang chairman ng aming Wanlong Group. At siya rin ay isang kilalang top artist sa buong mundo. Imposible, Yan Chenfai. Sabi niya mismo sa akin, na simpleng magsasaka lang ang tatay niya. yun ay isang kasinungalingang ginawa ko para subukan siya. Nitong mga nakaraang taon, nasa ibang bansa ako at ako ang nagtayo ng Wanlong Group. Kung hindi ka sana masamang tao, baka may pagkakataon ka pang maging biyanan ng pamilya Chen. Sayang naman. Tito Chen, alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Paglilingkuran kita ng maayos. Tito Chen, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tito Chen, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Zia, yan. Walang tiket pero pilit na pumasok sa action. Hindi man lang tiningnan kung saan siya pumunta. Bagbugin at itapon sa labas. Wag po, Ginong Chen. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, alam ko na ang pagkakamali ko. Tito Chen. Tulungang Montag ako. Ginung Chen, ang babaeng ito, ay may koneksyon sa Black Dragon Society. Baka hindi ito magtatapos ng maayos. Sinadya kong ibunyag ang tunay kong pagkatao para mahuli ang ahas. Gusto kong malaman kung ano talaga ang balak ng Black Dragon Society. Ganon pala. Ginong Chen. Ang anak ko ay bagong nagbukas ng restaurant. Nagpagawa ako ng exclusive EIE card na walang spending limit para sa iyo. Kung may oras ka, bisitahin mo. Royal Hotel. Saktot gutom na ako, pupunta ako mamaya. Six, hintayin ko ang iyong pagdating. CJ. Suyan. Hala. Kaklase ko nung high school to ah. Oy, matagal na di nagkita. Malapit na ang New Year ngayon. May class reunion, Gusto Mo Bang. Sumama at makipagsaya. Ikaw pala yan. Sa tingin ko, wag na lang. Ganyan pa rin ako katulad ng dati. Hindi mahilig sa maingay. Huwag naman. Ang venue ng reunion ay sa Royal Grand Hotel. Karaniwang tao ay hindi makakapasok dito. Sa buong buhay nila. Sigurado ka bang ayaw mong makakita ng bagong mundo? Royal Hotel. Hindi ba yan ang bagong binuksan? Ng anak ni Wang Chanlai? Saktot pupunta rin naman ako. Sige, kung ganun. Sasamantalahin ko na ang pagkakataon mula sa kaklase ko. Siege. CJ. Kumusta? Pumayag ba siya? Sa una ayaw, pero nang marinig niya. Nasa Royal Hotel, bigla siyang nagmadaling sumakay ng taxi. Si Chenlong, kahit ilang taon na. Parang wala pa ring asenso, umaasa pa rin sa taxi. Oon ga. Nayong successful ka na, baka naman. Pwede mo siyang bigyan ng bagong electric bike, yung depende na lang sa kanyang performance. Ang galing ni Hu, toast natin si Hu. Tara mga batchmates. Ito ba ang room 802? Mukhang tama naman. Zeno ka? Babala ko sa'yo, bawal ang manghingi dito. Jutong, Bulak KBA. Ito yung batchmate natin, si Chenlong. Ako nga. Hindi kita nakilala agad, halika, upo ka. Sige, nandito na lahat. Ikaw, itong suot mo. Chenlong. Malapit na ang New Year. Wala ka pa ring bagong damit? Class reunion na yon, tingnan Montag kami. Ang gaganda ng suot. Parang hindi mo kami narerespeto. Ginagawa mo kaming nahihiya. Tama ba? Huwag mo namang ganyanin, siguro ito na. Ang pinakamagandang damit niya. Medyo nagmamadali ako ngayon tapos.
Yung uniform ko sa paglilinis, hindi pa tuyo. Kaya ito lang ang nasuot ko. Uniform sa paglilinis? Chenlong. Kung tama ang alala ko. Siya ang sanitary officer natin dati. Tama ba? Akala ka OBA graduate na, nagvavalis PA rin. At least related SA course naya. Mukhang dito. Hindi ako welcome. Sige, kung ayaw niyo sa akin, alis na ako. Mag-enjoy kayo. Huwag ka naman umalis, nagbibiro lang kami. Hindi ka naman siguro magagalit sa simpleng biro. Oon ga, Betschmitz tayo, biro lang. Huwag ka namang magalit. Nga, upo ka. Kung ganun ang sinasabi niyo, kung aalis ako ngayon, parang, Chenlong, hindi ko kaya to. Sige, ngayon, upo ako at sasamahan ko kayo. Laro tayo ng todo, sige. Tagay tayo. Tara na, mga kaibigan, sabay-sabay tayo. Dagdagan natin, tama yan, sige. Kakaiba, sabi ni MR Chen, darating siya sandali lang. Bakit wala pa siya? Hindi pwede, magte-text na ako para magtanong. Kainin ninyo ang specialty dishes. Masarap din ang alak. Mr. Chen, nasaan na po kayo? Naku, dumating na pala si MR Chen. Paano ninyo ginawa ang reception? Hindi ninyo alam na dumating na si MR Chen? Hindi ka rin alam. Baka yung ta kanina? Sabi niya pupunta siya sa class reunion. Reunion? Room 802, hindi bagay sa status ni MR Chen. Ang estado ni MR Chen. Ipaalam na, palitan agad ng Chan Zihaw, i room si MR Chen. Para kay Mr. Chen. Sige, ayusin ka una agad. Enjoy kayo. Excuse me mga boss, nalaman ng aming boss na may EIE dito. Na may EIE na kasama. Eh, gusto niya kami i-break ang room sa Zihaw EIE room libre. Sumama kayo sa akin. Siyan si Zihaw VIP room. Sabi nila hindi lang pera ang kailangan. Kailangan din ng kapangyarihan at impluensya. Karaniwang tao, walang karapatan lumapit. Baka itong EIE ay. Ang galing mo Hu, bagong bukas lang tong restaurant. VIP ka na agad? Ako? Zino PABA? Tama BA mga boss? Oon ga. Meron akong kamag-anak na chef dito. Baka siyang tumulong sa akin. Ay naku, maliit na bagay lang to. Madalas ako sa mga ganitong lugar, ngayon lang. Dala ka o kayo para makita ninyo. Tara na. Salamat Hu. Mr. Chen, inayos ka una ang Sian Zihaw VIP room para SA inyo. Enjoy po. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, IAE ako dito. 15% discount sa lahat ng orders, kaya kain kayo ng kain. Ang galing talaga ni Hu. Kahit saan may privilege, asting. Tara na. Mga boss, utos ng aming boss, may EIE na kasama. Na may EIE na kasama. Kaya inutusan niya kami i-upgrade ang inyong room sa Chan Zihaw, EIE room ng libre. Sumama po kayo sa akin. Sian Zihaw VIP room. Sabi nila hindi lang pera ang kailangan. Kailangan din ng kapangyarihan at impluensya. Karaniwang tao, walang karapatan lumapit. Baka itong EIE ay. Mga boss, utos ng aming boss, may EIE na kasama. Libre ang lahat ng gastos ninyo ngayon. Talagang si Hulang, dito kahit gastos libre. Sigurado ka, libre lahat? Basta nandito pa ang mahal na bisita. Libre lahat. Narinig niyo? Basta nandito si Hu, libre lahat ngayon. Sige na, ako na mag-order. Kaka, rolais puto. Ito, nakakainis, yung pinakamahal na ulam ninyo. Lahat ilabas nyo. Oon ga pala, pati yung. Bigyan nyo kami ng 10 bote ng red wine, yung tawag dun. Mani ano? Siguro po ang ibig niyong sabihin ay Romani Conti. Oon ga yun, dalawang kahon, lasen gan gayon. Sandali lang po. Chenlong, sa ganitong okasyon, kumain ka ng marami. Para na ring advanced New Year.
Mga kasama, huwag sayangin yung tirang kanin at ulam. Itabi lahat. Tandaan nyo, ipapak, para na rin. Medianoche SA New Year. Sa'yo. Parang hindi kita inaway, bakit ang hilig mo? Sa akin. Ano BH long, IOMO? Ayoko lang talaga sa'yo. Noong estudyante ka pa, ang galing mo sa grades, wala namang silbi. Ngayon nagwawalis ka lang sa kalsada, ako si Tsihu. Gusto ka meron ako. Ngayon lalaitin kita. Kaya ba't niyo ako tinawag dito, para lang dito? Ano para? Akala Montag ba talaga, sinsara kami. Niyaya ka? Si Hu ang may gusto. Pinilit kitang dalhin kung hindi ka pupunta. Sino pagtatawanan namin? Tama ba mga kasama? Tama. Sige, trinato ko kayong mga kaibigan. Pero ako, ginagawa niyong katatawanan dahil lang. Akala niyo mahirap ako. Minamaliit niyo ako. Alam niyo ba, may mas malaki pa sa langit. May mas mayaman pa sa inyo. Ano ba Chenlong? Nasaktan ka? Kung ako ayo, hindi na ako magpapakita. Haha, tapos na ang palabas. Halos tapos na rin. Umalis ka na, sex na. Pwede akong umalis pero sana mamaya. Hindi kayo iiyak at hihingi ng pabalik, Yu, isang probinsyano, akala mo kung sino. Gusto pa naming humingi ng pabalik, isang clone lang naman. Huwag mo nang isipin yun. Tara na, mga dati kong kaklase. Inumin natin to. Sa susunod na bahagi, magsaya pa tayo ng todo. Ziga. Nasaan yung tao na nakaupo dito kanina? Yung lokong yun, pinalayas na namin. Pinalayas nanga. Manager Chen, buti na lang dumating ka. Maganda ang serbisyo ninyo ngayon. Nasyahan ako. SA susunod. Babalik pa kami dito. Kung tapos na kayong kumain, bayaran na ninyo ang bill. Ang bill? Manager Chen, nagbibiro KBA? Kanina mo pa sinasabi na may EIE dito ngayon. Kaya libre ang lahat. Tama. Ang sabi ko, libre kung may EIE. Pero ngayon, umalis na ang EIE. Ano? Nandito ba si Hugi? Di ba? Hugi? Ano ba siya? O yeah. Ang EIE na sinasabi ko, yung pinalayas ninyo. Si Ginoong Chenlong. Imposible, yan. Hindi pwedeng nangyari yan. Paano naging EIE si Chenlong? Manager Chen, sasabihin ka ayo. Pamangkin ko ang head chef ninyo dito. Ako ang dapat na EIE. Siya si Tsiedapao. Tatawagan ko na siya. Huvak na. Palayasin si Xidapa. Tinanggal na siya. Ang kabuwang kinain ninyo. 1,378,500 sentimo. Kung hindi ninyo babayaran ang bill na ito, walang alis dito. Hugi, ano NG gagawin natin? Sandali lang, Manager Chen. Tatawagan ko na si Chenlong. Papuntahin natin siya pabalik. Inga, tawagan na. Hoy, Chenlong? Ay, hindi. Kuya Chen. Naku, Lolo Chen. Ikaf naman. Bumalik ka na. Kanina, mali kami. Humihingi kami ng paumanhin. Pwede ba? si Hu kanina. Hindi ba't ikaw ang nagpalaya sa akin? Bakit nagsisi ka na? Nagkamali kami. Maliit lang ang negosyo ko. Mga 100,000 lang. Nagmamagaling lang ako. Ikaw ang tunay na malakas. Patawarin Montag na kami. Pwede ba? Oh, Kuya Chen. Ako ang may kasalanan. Lahat ito. Pinilit lang ako ni Tsaihu. Basta bumalik ka lang, kahit anong parusa sa akin ngayong gabi, tanggap ko. Kung ganoon ang katapatan nyo, hindi ko naman pwedeng hindi tanggapin ang alok. Ako si Chenlong. Nandyan ba si Manager Chen? Nandito. Ako po, Emer Chen. Anong mga utos ninyo? Magkano ang nagastos nila? Walang dapat mabawasan kahit piso. Huwag niyo isipin ang pamamahal ko kung kailangan mag-swipe kayo. Kung kulang ang pera, manatili sila para maghugas ng pinggan hanggang sa mabayaran nila ang buong bill. Naiintindihan ka o. Oy. MGA God. Manager Chen, dalhin ninyo sila para mag-swipe. Swipe hanggang sa maubos. Kung kulang, manatili sila para maghugas ng pinggan. Hanggang sa mabayaran nila ang buong bill. Opo. Gusto nilang kumain ng libre? Tingnan nila kung saan sila naroroon. Dalahin lahat. Ay naku, tapos na tayo. Emer Chen, nasunod na po ang inyong mga utos.
Ang inyong mga kaklase, nasa kusina na at naghuhugas ng pinggan. Ano po, ang susunod na gagawin? Huwag niyo silang masyadong pahirapan pagkatapos ng 3 hanggang 5 taon. Pakawalan niyo na sila. Siege. Kiaoxuan. Shenlong. Tulungan mo ako. Aray. Ayos ka lang ba? Ano ang sinasabi Montag? Ang lapit na ng pagkain, ninakaw pa ng iba? Dahil nasa Pilipinas tayo, kailangan nating magpigil ng konti. Bakit pa ang tatanga-tanga ninyo? Ito si Chenlong. Lumabas ka muna. Hindi ba sinabi ko sa iyo, nabantayan mo si Chenfi? Bakit ka naging ganito? Mr. Zhao, tulungan ninyo ako. Si Chenlong ang nag-udyok. Kaya hiniwalayan ako ni Chenfei. Nawala ang kasal at ngayon pinalayas ako. Ibig sabihin, naalata ka na? Uwat. At nalaman ko na si Chenlong ay ang chairman ng Wanlong Group. Hindi siya ordinaryong tao. Kaya, noong pinapalapit ninyo ako kay Chenfei, ang tunay na target ay ang Wanlong Group. Mukhang hindi ka naman pala masyadong tanga. Noong una ako, si Kiao Tzuan, at si Chenlong ay magkakaibigan. Noong una, nagtayo kami ng negosyo ng magkakasama. Noong panahong iyon, gusto ko si Kiao Tzuan. Pero si Kiao Tzuan, si Chen lang ang gusto. Pagkatapos, naghabol si Chen lang sa tinatawag niyang sining. Umalis na walang paalam at nagtungo sa ibang bansa. Ayaw pa rin ni Kiao Tzuan na sukuan siya. Hindi ako makontento. Kaya, nagpunta ako sa ibang bansa at itinatag ang Black Dragon Society. Ang layunin ay hadlangan ang Wanlong Group ni Chen Lang. Hindi ko inakala na pagkalipas na maraming taon, ang Wanlong Group ni Chen Lang, sa kabila ng aking buong pagsisikap na puksain, hindi lamang hindi namatay, kundi lalo pang lumakas. Labis akong nabahala. Ah, ganon pala. Ano ang kailangan mong gawin ko, Ji Zhao? Handa akong magpakasakit. Ako si Sunli. Ikaf? Huwag na. Ano ang magagawa mo, isang babae? Kailangan kong mag-isip ng paraan. May magagawa ako. Hindi ako dapat maliitin ni Ji Zhao. Ji Zhao, baka nakalimutan mo na. Ano ang trabaho ko dati? Ngayon, sigurado akong mapapasaya kita. Makakalimutan mo ang mga problema. Talaga ba? Ay, bastos. Manyak! Manyak! Huwag kang sumigaw. Ako si Chen Lang. Chen lang. Ikaw pala. Kagabi nadroga ka at sakto nakita kita. Kaya, ayos ka lang ba? Parang ganun nga. Kagabi, uminom ako ng alak. Tapos hindi na ako masyadong alerto. Naalala ko na. Gago, bakit hindi mo sinabi sa akin na umuwi ka na? Ang tagal kitang hinintay. Hindi pa ako nakakapagsabi. At saka, nitong mga nakaraang taon, hindi ba't palagi tayong nag-uusap? Dahil sa sinagip mo ako kahapon. Pansamantala kitang pinapatawad. Pero, Hoy, anong nangyayari sa'yo? Parang hindi pa nawawala ang epekto ng droga. MS Chen, paano mo talaga nakilala ang tatay ko? Chenfei, talagang hindi mo alam. Ang tunay na pagkatao ni Tito Chen. Ano ang ibig mong sabihin? Tutunga ang hinala ka o? Bukod sa pagiging magsasaka, ang tatay ko ay may pangalawang pagkakakilanlan. Tay, di ba si Kiao ang kasama niya? Zia, yon. Ang rina ng negosyo na may bilyon-bilyong yaman. Paano sila nakasama? Ang mga lalaking tulad ni Tito Chen, kung gusto nila, maraming babae ang maghahabol sa kanila. So, ang tatay ko ay nakahanap ng mayamang babae? bilyonaryo ka naman, pero iyan lang ang suot mo. Ay, kasi para sa walang kwentang anak ko. Kaya ko itinago ang pagkakakilanlan ko. Pero ngayon, hindi na kailangan. Nga pala,
Bakit mo ako dinala rito? Sabi mo kasing malakas ka tulad ng binatilyo. Isang gabi lang, nasakit na ang likod mo. Hindi, umupo ka muna dyan, bibili ako ng gamot. Ay. Hindi mo ako kaya ko. Sige na, huwag ka na magpakatat. Umupo ka lang. CJ. Tay, ano ginagawa ninyo? Naku, nakidnap ang tatay ko. Nasaan sila? Tita Kia, naatake ang tatay ko at dinala na siya. Ikaw ba ang anak ni Chen na si Chen Fei? Oo. Tita Kiao, dapat ba tayong magreklamo sa pulis? Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob sa One City. Nagalawin ang lalaki ni Kia Oksuan. Ako na ang bahala dito. Nasaan ako? Huwag kang mag-aksaya ng lakas, matanda. Paulit-ulit mo akong pinipigilan. Hindi Montag PA naisip 2? Ikaw pala. Ano ang gusto mo? Kung hindi dahil sa'yo. Kami na ni Chen Fine Gayon. Kasalanan Montag 2. Dahil sa'yo, hindi ako nakapag-asawa ng mayaman. Zinira Montag ako. Kung hindi dahil sa'yo. Kami na ni Chen Fine Gayon. Kasalanan Montag 2. Dahil sa'yo, hindi ako nakapag-asawa ng mayaman. Zinira Montag ako. Ang pag-ibig ay dapat ipaglaban, hindi dayain. Minsan, kailangan mong tingnan ang sarili mo. Malapit ka nang mamatay, matigas pa ang mukha mo. Ikaw. Ate Lily. Huwag mong sirain ang plano natin dahil sa galit. Hoy, Chenfai, ako, tu. Alam kong hinahanap mo ang tatay mo. Nasa akin ziyan gayon. Ay Kao Tu, ano ang gusto mo? Simple lang. Gusto ka o, pakasalan Montag ako. Ano? Gusto mong pakasalan kita? Tama. Kung sumunod ka lang at pakasalan ako. Hindi sana nangyari ang lahat. Dahil sa inyo. Napilitan ako. Dapat ngayon na tayo magpakasal. Kung tatanggi ka, alam mo ang kahihinatnan. Dapat alam mo na. Teka. Payag ako, basta siguradong ligtas ang tatay ko. Talaga? Magkita tayo sa munisipyo pagkatapos ng 2 oras. Tandaan, huwag kang tatawag ng pulis. Kung may mangyari sa akin, si Tio Chen. Ang mauuna. Miss Shen, esensya na ako. Okay lang. Ang mahalaga, ligtas si Tio Chen. Bukod pa riyan, hindi ako mag-alala kahit ikakasal ka na. Nahanap. Buti na lang may. Tracker ako sa kanya. Maghiwa-hiwalay tayo. Ziga. Kumusta, Lily? Pumayag ba siya? Siempre. Congrats, Lily. Mamayaman ka na. Pag nakapag-asawa ako ng mayaman. Hindi ka mawawalan. Bantayan mo siya dito. Pag nakuha ko na ang marriage certificate, ako si Sun Li, magiging tunay na mayaman na. Baka sa huli wala kang mapala. Nakapagpakasal na tayo, kontento ka na? Nasaan ang tatay ko? Huwag magmadali, asawa. Kakapakasal pa lang natin. Dapat may bonggang kasalan para malaman ng buong Wancheng. Naikakasal ako sa mayamang pamilya. Yun ang tunay na kasal. Tiningnan ko na ang araw. Makalipas ang 3 araw ay swerte. Ano sa tingin mo? Ikaf. Ziga. Pero bago yon, kailangan ligtas ang tatay ko. Huwag kang mag-alala, asawa. Pagkatapos ng kasal, hindi ko siya pahihirapan. Hoy, ano pangalan mo?
Tumahimik ka. Huwag mong kalimutan, bilanggo ka lang ngayon. Hindi ko maintindihan ikaw. Maganda ang katawan at mukha. Hindi naman masama kaysa kay Sunli. Bakit ka nagpapakatulong sa kanya? Pwede ka ring mag-asawa ng mayaman. Hindi ka naman masahol sa kanya. Ako, Hoy, bakit hindi ganito? Palayain mo ako. Ipakikilala ko sa iyo ang anak ko. Pagkatapos, ikaw na ang papasok sa mayamang pamilya para sa kanya. tumahimik ka, parang bata ang trato mo sa akin. Pero, may isang bagay na naalala mo ako. Kaysa tulungan si Sunli, mas mabuting tulungan ko ang sarili ko. Tama. Manatili kang tahimik. Hoy, ikaw. Ikaw ang matalik na kaibigan ni Sunli. Tama, Ginong Zhao. Madalas kong marinig kay Lily ang tungkol sa iyo, kaya't narito ako ngayon. Para sabihin sa iyo ang isang magandang balita. Ano iyong? Ang iyong mortal na kaaway, ang chairman ng Wanlong Group. Si Chenlong, nasa akin siyan gayon. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Ngayon, naniniwala ka na ba? Magaling, pero bakit mo ako tinutulungan? Si Sunli ang nagpasya ng walang pahintulot. Nabantaang kunin ang buhay ni Chenlong para pilitin si Chenfei na pakasalan siya. Ayaw kong maging tagapagtanggol lamang ni Sunli. Kaya't nais kong makipagtulungan sa iyo, Ginoong Zhao. Mabuti, basta't matagumpay kong makuha ang Wanlong Group. Sisiguraduhin kong hindi ka mawawalan ng benepisyo. Ang unang hakbang, simulan natin sa kanyang minamahal na anak. Ipagbigay alam sa loob ng kalahating oras. Gugupitin ko ang lahat ng paraan ni Chenfei. Hala, ang bilis ninyong bumalik. Presidente Wang, hindi ba't maganda ang ating pakikipagtulungan dati? Bakit bigla na lang ititigil, Presidente Chen? Hindi ko masasabi ang detalye, mag-ingat ka na lang. Simula ngayon, desisyon ng aming kumpanya na wakasan ang pakikipagtulungan sa inyo at bawiin ang lahat ng puhunang inilagay. Bakit, Presidente Li? Pwede bang pag-isipan Montag ulit? Xiao Fei, hindi sa ayaw kitang tulungan, pero talagang nakasagasa ka sa maling tao. Presidente Chen, may problema. Ang mga kasosyo ng kumpanya ay humihingi na itigil ang pakikipagtulungan sa amin, pati ang mga tagagawa ay tumigil na. Sa pagbibigay ng chips, ang aming pabrika ay paralisado na. Et ano PA? At may mga tao sa baba na nagkakagulo. Sinasabi na itataboy ka sa Filong Group. Ano? Lumabas sa Filong Group, isauli ang aming pawis at dugo. Lumabas sa Filong Group, isauli ang aming pawis at dugo. Mga kasama, samahan ninyo akong umakyat. Tara, bayaran ninyo kami. Bakit nangyari ito? Chenfei, kamusta ka na? Zeno ka? Ako si Zhao Hailong. Nandito ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa isang negosyo. Zhao Hailong NG Black Dragon Chamber. Kaya lahat ng ito ngayon, ikaw ang may pakana? Tama ka. Salamat sa asawa mo, may mabuting kaibigan. Kung hindi, sinabi niya sa akin na nawala si Chenlong. Paano ako magkakaroon ng ganitong magandang pagkakataon? Pasamantalahin ang sitwasyon. Zhang Qian, ang kutong ina. Naglakas loob siyang magtaksil sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko, gusto kong makipagnegosyo sa'yo. Kukunin ko ang kumpanya mo. 1 milyon. Panaginip mo yan. Ayaw mong sumunod na maayos, ha? Alam mo ba ang kalagayan ng kumpanya mo ngayon? Malinaw sa'yo. Sisiguraduhin kong sa loob ng 2 araw, hindi 1 araw. Magmamakaawa ka sa akin para bilhin ito. Makinig ka. May nagkakagulo sa labas ngayon. Makinig kayong lahat. Pagpasok ninyo, ziran ninyo ng todo. Dapat ninyong palayasin ang masamang si Chenfei. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Huwag mo siyang pansinin. Pasok kayo. Kayong. Sakyan, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mong maghimagsik, ha? Naglakas loob ka pang sumigaw sa akin. Akala Montag ba mayaman ka na? Sasabihin ko sa'yo, malapit nang magwakas ang kumpanya ni Chenfei. Kasama na ang buong angkan ng Chen.
Hindi mo inaasahan yon, di ba? Kakakuha mo lang ng kasal. Nasira na ang pangarap mong yumaman. At ako, tatapakan ko kayong lahat para makapag-asawa ng tunay na mayaman. Babae ka, naglakas loob kang magtaksil sa akin. Nakapatay ako. Hindi ko sinasadya. Ito. Yaoxuan. Bakit ka nandito? Siyempre naman, may tracker ka sa katawan. Ngayon, hindi na kita hahayaang makatakas. Tracker. Nga pala, nasaan si Chenfei? Para matulungan ka nang makaalis. Nagpakasal na siya kay Sun Li. Naghihintay siya ng balita mo ngayon. Hindi maganda. Ang babaeng si Zhang Yantian. Kaya mapunta sa Black Dragon Chamber para mabalita. Kung hindi ako makita ni Black Dragon, tiyak na gagawa niya ng masama si Chenfei. Kaya pupunta tayo ngayon sa kumpanya ni Chenfei. Hindi pwede. Ang target ni Black Dragon ay ako. Siguradong aatakihin nila ang aking wanong group sa pamamagitan ng stock market. Ganito, pumunta ka muna sa stock exchange. Susunod na ako. Ano nangyari? Bakit wala pa ring balita ang tatay ko? Chenfei, ano ang nangyari? Ang Black Dragon Chamber of Commerce ay monopolized lahat ng aking pakikipagtulungan sa negosyo. Huminto ang kumpanya, pati ako ay pinalayas. Paano nangyari ito? Huwag kang magpanik. Tatawagan ko ang lolo ko. Baka may paraan siya. Kalimutan ito. Ang Black Dragon Chamber of Commerce ay may pandigdigang epekto. Hindi tayo kalaban nila. Tapos na tayo. Text and gate hatay ka o. Mabuti. Naligtas si Uncle Chen. Tara, pumunta tayo sa stock exchange. Ako si Zhao Heilong, naghintay ng 10 taon para sa pagkakataong ito. 10 taon akong naghintay. Ngayon, nawala si Chenlong. Ang Wanlong International ay walang leader, perpektong pagkakataon para sakupin. Sa klolo ng langit kay MR Zhao. Lungon lamang ang itim na dragon silid ng commerce ng Wanlong Group. Ang magiging pinakamalaking conglomerate sa mundo. Hindi matitinag ang posisyon. Kami 4 na financial gods ay handang tumulong. Chenlong. Ano ang laban mo sa akin? Manager Sun. Kumusta na ang preparasyon? Handa na ang lahat. Naglagay kami ng 20x leverage. Kapag bumagsak ang stock ng Wanlong Group, makukuha namin ang 20x profit. Magaling. Lahat. Makinig, handa na. Simulan ang pagbibenta. Ibenta. Bumagsak na ang presyo ng stock ng isa 0% at patuloy na bumababa ng 0.5% bawat segundo. Mabilis na pagbaba sa kasalukuyang estado ng Wanlong Group. Ano ang mangyayari kapag bumagsak ang stock? Kapag bumagsak ang stock, ang Wanlong Group ay maaring hapin. Ang problema ng insolvency. Ang bangko ay pupunta sa likidasyon. Sa oras na iyon, pwedeng bilhin ni MR Zhao na mababa ang presyo at matagumpay na makontrol ang Wanlong Group. Magaling. Tuloy lang ang pagbibenta. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong makita ang stock na bumagsak. Bumagsak na ng 15%. Hindi lalampas ng 2 minuto. Ang stock ng Wanlong Group ay babagsak. Boss Chen, malaking problema. Na-block ang stock market ng kumpanya. Ang presyo ng stock ay bumagsak 20% sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ay ang Black Dragon Chamber of Commerce. Ang Black Dragon Chamber of Commerce ay nagawa sa amin. Magaling. Ibig sabihin na huli na natin sila. Boss Chen, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka o maintindihan. MR Chen, babagsak na ang stock. Hindi pa tayo kikilos? Huwag kang magmadali. Hayaan mong lumipad muna ang bala. Yaoxuan, oras na para mag-perform ka. Sige, hinihintay ko lang yung sinabi mo. Ngayon, bumagsak na ang presyo ng stocks sa 28%. 28%. 20. Sandali, nagsisimula ng tumaas ang presyo ng stocks. Ano? Hindi. Delikado.
Mabilis na tumataas ang presyo ng stocks. May nagre-repurchase sa atin. Sino ang nagbebenta ng stocks? May lakas ng loob na kalabanin ako. Si Zhao Heilong, Ako. Hiak Suan. Ako ang kinatawan ng Golden Dragon Group. Nag-invest ng trilyon para sa Wanlong Group. Upang tulungan ang Wanlong Group na malampasan ang krisis. Mukhang sinasadya mo talagang kalabanin ako. Zhao Hilong, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga kahiyahiyang ginagawa mo. Yung naglagay ng gamot noong araw, ikaw ang nag-utos, di ba? Chen Long. Tulungan mo ako. Akong ga, ano naman, Hiak Suan? Alam mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ano ba ang meron sa kanya? Si Chenlong? Sumama ka sa akin, si Zhao Heilong. Lahat ng gusto mo, makukuha mo, bakit mo pa ipagpapali sa isang kumpanyang malapit ng mabangkarote? Malapit ng mabangkarote. Gusto mo bang pakinggan ang sinasabi mo? Ang stocks ng Wanlong Group ay tumaas ng 15%. Patuloy na nagiging stable, baka mabigo ang plano mo. Hahaha, Hiak Suan. Pareho KPA rin, napakainosang montag. Ang Black Dragon Chamber of Commerce ko ay may trilyon na halaga. Ngayon, may 4 na financial gods na sumusuporta. Sa tingin mo, wala akong backup plan? Ano ang ibig mong sabihin? Ang Golden Dragon Group mo, hindi umaabot sa bilyon ang halaga. Ngayon, inilagay mo ang lahat ng pera sa Wanlong Group. Kung hindi ako nagkakamali, ang account ng kumpanya mo ngayon, walang kahit 1,000 piso, di ba? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Hiak Suan. Ang paghahanda ko laban sa Wanlong Group, 10 taon ko itong pinaghandaan. Akala mo ba, hindi ko naisip ang posibilidad na ikaw ang magiging hadlang? Alam ko na tutulong ka sa kanya, kaya lihim akong naghanda. Ngayon, dapat nag-aalala na ang mga matatanda sa kumpanya mo. Hahaha. Biglang bumaba ang presyo ng stock ng Kiao Headquarters. Ang stock ay bumagsak na ng 0%. Kung tuloy ang ulan nito, wala kang sa market. Palaging isipin ni Kiao ang isang paraang. Ginawa mo ito. Tama. Bumili ko na ang lahat ng libreng floating shares ng iyong kumpanya ng maaga. Sa aking bulsa ito pupunta. Ngayon, ako, ang Black Dragon Guild, ikaw ay may 30% ng Golden Dragon Group. Ikalawa lamang sa iyo. Sinabi mo kung pipiliin kong basus ang plato ngayon. At kung paano mo gagawin ang paglipat. Zhao Hilong, ikaw ay mapahama. Kung ito ay mapahamak o walang kahihiyan, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ngayong gabi, kung ito ang iyong Golden Dragon Group, ito pa rin ang Wanlong Group ng Chenlong. Lahat sila ay mga bangkay sa ilalim ng mga blades ng Black Dragon Guild. Haha! Sino ang nagbigay sa iyo ng matapang na gumawa ka ng brazen dito? Chenlong, bakit ka narito? Imposible ito. Hindi ka dapat na... Pagkatapos ay magpatuloy na sabihin ang Zhao Heilong. Sa tingin mo ay patay na ako. Sai, sa tingin ko hindi ikaw ang nag-agaw sa akin. Nonsense! Ako ay Zhao Heilong. Hindi ito sapat upang gamitin ang mga maruming trick, ba? Black Dragon Zhao, talagang sinusubukan mo na makitungo sa aking ama para sa akin. Kahit pahintulutan si Sun Li dumating sa aking bahagi bilang undercover. At sinabi mo na ang iyong pamamaraan ay hindi sapat na nakakain. Kahit na malaman mo, kaya ano? Masisira lang kayo lahat. Ito ay isang piraso ng cake. Ikaw at ikaw, dalagdag ninyo ang 3. Halaga ng merkado, ngunit itim na dragon silit ko ng commerce 1/3. Kahit kung gagawin mo ang iyong makakaya para sa akin. Ito ay isang worm lamang na pag-urong ng puno. Ano ang higit pa, ngayon may tulong ako ng 4 na Diyos ng kayamanan. Hanggang gusto ko, ako ay mag-disintegrate sa iyo lahat sa isang instant. Haha, talaga? Ikaw ay kamangha-manghang. Bakit hindi ka pa gumawa ng paglipat? Dahil ikaw ay nasa ganoong pagmamadali upang mamatay, bibigyan ko sa iyo ng isa pang pagsakay. Ang 4 na Diyos ng kayamanan ay nagbibigay sa akin ng higit pa leverage. Ibebenta ang lahat ng pagbabahagi ng Wanlong Group sa isang mababang presyo. Gagawa ko siyang mawala ngayon. MR Chen ay hindi maganda. Ang stock ay malapit ng bumagsak. Ha. Ito ay masyadong huli upang mag-alala ngayon. Chenlong sa mukha ng absolute lakas. Ang iyong arrogance ay magpapabilis lamang sa iyong pagkamatay. Talaga? Paano mo alam na hindi ako nakapanatili ng backup plan? Hindi ka naglalaro ng mga trick dito, maliban sa Wanlong Group. Anong iba pang mga trick ang natitira? Hindi mo ba narinig ang isang tao na tinatawag na Shenglong International? Ang sikat na pampinansyal na unicorn. Huwag kang magpanggap dito. Bukod sa Wanlong Group, ano pa ba ang iba mong plano? Hindi mo ba naririnig ang Shenglong International?
Isang kilalang financial unicorn sa buong mundo. Sa loob lang ng 10 taon, naghari sa overseas. At naging pinakamalaking bridge fund organization. Ang identity ng chairman ay lubhang misteryoso. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino siya. Ito ay tunay na gyan. Ang valuation ay hindi bababa sa trilyon. Ha ha ha. Qianlong, talagang nawawala ka na sa sarili mo. Gaano kalaki ang Shenglong International? Kahit ako, si Zhao Hailong, ay walang karapatang makipag-ugnayan. 3 bises akong nagpunta para makipagkita sa misteryosong taong iyon. Ni hindi ako nakapasok sa pintuan. Akala mo takpi at halaga. Natutulungan ka ng Shenglong International? Ha ha ha. Katawa-tawa talaga. Ha ha ha. Kung sasabihin kong ako ang misteryosong taong iyon, Haha, kalukuhan, Qianlong. Akala mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? Nagpapanggap bilang decision maker ng Shenglong International. Alam mo takpi kung ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag kumalat ang balita, haharap ka. Sa walang katapusang paghabol, kahit saan ka magtago, wala itong saysay. kung hindi ka naniniwala, hintay natin ang mangyayari. Agalang-galang na Chen, hinahanap ko po kayo. May balita mula sa Wall Street, ang Wanlong Group nyo ay tina-target. Smith, tumawag ako para sa bagay na ito. I require you to inject trillions into Wanlong Group within 5 minutes. At itaas ang stock price. 5 minutes, ito ay isang mahirap na gawain. Pero walang problema na hindi namin kayang solusyonan sa Shenglong International. Hintayin mo ang magandang balita. Ano ba yon, Zhao Heilong? Naniniwala ka na ba? Ha ha ha. Shenglong International, Wall Street, Smith. Qianlong, nawawala ka na ba sa sarili mo? Nababaliw ka na ba? Akala mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? Akala mo takpiatanga ako? Sino ba talaga ang tatay ko? Ano ba talaga ang identity niya? Lalo akong nalilito. Hindi lang ikaw, kahit ako ay hindi alam na may ganito siyang identity. Pero kung totoo ito, ang wakas ni Zhao Heilong ay malapit na. Nahulog na sa limit. Ang stocks ng Wanlong Group ay bumagsak na ng 30%. 10 minuto na lang bago mag-close ang market. Kung hindi ito makabawi sa loob ng 10 minuto, ang Wanlong Group ay magigiba ng tuluyan. Qianlong, narinig mo na ba? Ang iyong Wanlong International ay bumagsak na. Ngunit ako ay naglagay ng 20x leverage ng maaga. Kumita ako ng 100 bilyon. Sasabihin ko rin sa iyo, nakipag-ugnayan na ako sa bangko. Kapag nag-close ang stock market, ang iyong kumpanya ay magiging insolvent. Sa oras na iyon, ang iyong kumpanya Ay tuluyang magigiba. ha ha ha, congratulations, Boss Zhao. Heilong, masyado kayong nagdidiwang ng maaga. Halika. Tingnan niyo ang malaking screen. Ano? Bumalik ang stock. Paano ito nangyari? Sa loob lang ng kalahating minuto. Bakit lahat ng stock ay tumaas ulit? Yung pera namin? Ito. Nasayang ang pera namin. Ito ay isang malaking scam. Sa buong karera ko, hindi ko pa ito nakikita. Tumatas PA. Tumatas PA. Hindi. Imposible. Ano ang ginawa mo? Sinabi ko sa iyo, ako ang tagapamahala ng Shenlong International, ngunit hindi ka naniniwala. Imposible. Talagang imposible. Ang Shenlong International ay isang bagay na kahit ako ay humahanga. Paano ka naging ang chairman sa likod nito? Tingnan niyo. Umabot na sa limit ang stock. Umabot na sa limit. Ang 1 bilyon na inilagay ko sa Wanlong Group sa pagtaas na ito ay naging triple. Ang Jinlong Group ko ay naging bilyonaryo na. Ay naku. Relax lang, relax. Boss Hao, susunod kami sa iyo. Bumili kami ng stock ng Wanlong Group gamit ang 20x leverage para sa pagbagsak. Ngunit ngayon, ang stock ng Wanlong Group ay umabot na sa limit. Ang malaking bahagi ng puhunan namin ay nalikidate na lahat. Ibalik ang pera, Zhao Heilong. Ibalik ang pera. Anong kinakabahan mo? Ngayon, ibenta lahat ng stock ng Jinlong Group. Lahat ng puwersa, hadlangan ang Wanlong Group. Zhao Heilong, nababaliw ka na ba? Ang stock ng Jinlong Group ay bumagsak na. Lahat ng puhunan mo ay naipit. Wala nang paraan para maibenta. Ano? Paano ito nangyari? Boss Zhao, ang lahat ng puhunan namin ng 4 great financial gods ay naipit na.
Mag-isip ka ng paraan. Habang may buhay, may pak-isa. Shenlong, Swerte Montag ngayon. Kung hindi dahil sa tulong ng Shenlong International, hindi ka magkakaroon ng ganitong swerte. Pahihintulutan kita ngayon, pero sa susunod. Hindi ka na magkakaroon ng ganitong swerte. Saka na. Sa susunod, baka wala ng ganitong pagkakataon. Ano ang ibig mong sabihin? Para ibagsak ang aming mga stocks sa Wanlong Group. Ginamit niyo ang 20-fold leverage para bumili ng pagbaba. Ang kabuwang pagkawala. Bilyon-bilyon na siguro. Kung tama ang hula ko, ang lahat ng pondo ng inyong Black Dragon Chamber ay naubos na, di ba? Kung gagawin ko ngayon ang ginawa ninyo at babagsakin ang inyong Black Dragon Chamber, paano kayo kikilos? Kalokohan. Ang Black Dragon Chamber ay may trilyon-trilyong halaga. Isang kumpanya lang na may bilyon-bilyon, gustong hadlangan ang aking Black Dragon Chamber? Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip kung gusto mong ibenta ang inyong Black Dragon Chamber. Sa akin sa halagang 1 piso. Pwede rin akong bumili ng mababa. Grabe ang kakapalan Montag. 1 piso lang para sa akin. Black Dragon Chamber na may trilyon-trilyong halaga? Shenlong, gising ka na ba? Ha ha ha. Tapos na ang oras. Zhao Hilong, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpakabuti, kaya huwag kang magalit sa akin. Ngayon, gusto kong makita kung anong paraan pa ang mayroon ka. Para mapilit akong Zhao Heilong na ibigay ng kusa. Ang aking chamber na may trilyon-trilyong halaga. Boss Chen, sinunod ko na ang inyong utos. At inilagay ang trilyon-trilyong pondo sa Wanlong Group. Ngayon, ang stocks ng Wanlong Group ay tumaas na. At ang halaga nito ay lumampas na sa 5 trilyon. Maganda. Gusto kong malaman kung anong kumpanya. Ang susubok na lang tayo. Opo, Boss Chen. May nakita akong isang grupo na tinatawag na Black Dragon Chamber. Malakas sila, pero kung ikukumpara sa atin, parang langgam ling sila. Magaling. Kaya ngayon, hinihiling ko sa'yo. Natapakan mo ang langgam na yon. Walang problema, Boss Chen. Para sa ganitong basurang kumpanya, kailangan mo lang maghintay ng sandali. Chenlong, huwag kang magpanggap dito. Akala mo ba isang tawag lang para masira mo ang isang chamber na may trilyon-trilyong halaga? At ngayon, may 4 pa akong mga Diyos ng yaman na tumutulong. Talagang tangga ka. Walang pak-isa. Naku, ang inyong Black Dragon Chamber ay tapos na. Kayong 4 na Diyos ng yaman, gusto niyo pa bang tulungan ang masama? Kami, huwag kayong maloko sa kanya. Hintayin nyo, babalik ako, si Zhao Heilong. Ang lahat ng pagkawala nyo ngayon, ako ang sasagot. Zhao Heilong, pagkatapos ng laban na ito, ang iyong Black Dragon Chamber of Commerce, malapit na mabangkaro. Ang Wanlong Chamber of Commerce ni Chenlong, halos 1 trilyon na. Sino ang mas mabigat? Hindi ba natin alam timbangin? Ako rin, handang sumunod kay Ginoong Chen hanggang kamatayan. At kami rin, kayo ngayon. Siguradong pagsisisihan ninyo ang desisyon nyo ngayon. Black Dragon, bago mo sabihin ang mga pananakot mo, dapat mong tingnan mabuti ang stock trend ng inyong Black Dragon Chamber of Commerce. Tingnan mo ang stock chart. Ano? Bumaksak. Patuloy pa ang pagbaba. Wala pang 2 minuto bago mag-close ang market. Kung ganito ang bilis, baka masuspension ang stocks ng Black Dragon Chamber of Commerce. Baka masuspension na. Bilis. Lahat ng pera, pambili ng short. 20 times leverage, all in. Kailangan nating mabawi ang nalugi kanina. 20 times leverage, pabilisin ang pagbagsak ng Black Dragon Chamber of Commerce. Oy, ilagay lahat ng pera ko sa pagbagsak ng Black Dragon Chamber of Commerce. Imposible. Ang Black Dragon Chamber of Commerce, trilyon ang halaga. Paano ito madaling mablock? Maliban na lang kung 10 bises ang halaga ng kalaban. Baka. Ikaw talaga ang misteryosong tao sa likod ng Saint Dragon International. Tama. Ikaw ang nagplano ng palihim. At nagpahirap sa aming Wanlong Group ng 10 taon. Ako, si Chenlong, hindi ako magpapatalo ng ganito. Ang Wanlong Group, isa lang itong panakip sa akin. Sa totoo lang, ang tunay kong pagkatao ay ang Saint Dragon International. Ang nag-iisang decision maker. Imposible. Na, suspension ang stocks ng Black Dragon Chamber of Commerce. Black Dragon, ngayon ang inyong Black Dragon Chamber of Commerce. May utang na sa bangko ng halos 1 trilyon at bumagsak pa ang stocks. Wala na kayong pambayad at sa lalong madaling panahon. Lalapit ang bangko sa inyo. Haha!
Sa oras na yon, isisiz nila ang lahat ng ari-arian mo. Ako. Natalo ako. Mula ngayon, ako na ang mayamang First Lady. Kayo ang aking mga alipin. Mamatay kayong lahat. Bitawan niyo ako. Gusto kong mamatay. Nakontrol na ang suspect. Posibleng may mental disorder. Dalhin. Bitawan niyo ako. Sao Hilong, may reklamo kami laban sa iyo. Dahil sa insider trading. At multiple fraud. Sumama ka sa amin. Hindi ako kontento. Gusto mo bang pakasalan ako? Mag-aasawa na ang anak mo, hanggang kailan ka pa maghihintay? Pumili na tayo ng isang maswerteng araw. Tayong apat na magkakasama ang ikakasal.